Muli po nating sundan ang istorya ni Laurel at Darren. My Love, My Hero, Darren Zorano. Mula sa kinaroroonan niya, ay parang naiinis siyang hindi niya maintindihan. Ngunit sa kabila niyon ay masigla pa rin ang pakiramdam niya hanggang sa sandaling nasa sasakyan na sila pauwi. Magaan ang pakiramdam niya na para bang hindi pa niya gustong matapos ang gabing iyon. I hope I didn't bore you to death, anito sa mahinang tinig pagkalipas ng ilang sandali. No, not at all. Matapat na sabi niya, I had a wonderful time. Bago sa akin ang experience na iyon, and it was rather fascinating. Talaga, sinulyapan siya nito. Well, I'm surprised. And what's so fascinating about the whole thing? Well, it was interesting to see how you do business, to see how you manipulate your clients. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya at iyon ang nasabi niya. Tumawa ito ng mahina. At paano ko naman ginagawa iyon? Would you kindly elaborate? Most cleverly, ni hindi nila nalalaman na maninipula muna sila. Lakas loob na sagot niya. Napuno ang kotse ng malakas at malutong na tawa nito. That goes without saying. Manipulations to be effective must be subtle. Bilang babae ay inaasahan kong alam mo iyon, hindi ba, Laurel? Pinili niyang ignorahin at palampasin ang sexist na remark nito. Hindi niya gustong masira ang mood ng gabing iyon dahil lamang doon. Ipinasya niyang pumikit at sumandal sa malambot na leather seat ng sasakyan. It was a strange excitement, this sensation of power, the power of the machine, fierce and fragile, that hurled them with apparent effortlessness through the night. And the power of the man beside her that controlled it. At iyon higit sa lahat ang damadama niya ng mga sandaling iyon. Ang kapangyarihan ni Darren Zorano, unyielding, potent, and irresistible. May kung anong pinukaw ang awareness na iyon sa isang malalim at tagong bahagi ng kanyang damdamin. It was like some basic animal passion deep within, at binalot siya ng kakaibang pangingilabot sa realisasyong iyon. Bigla siyang napadilat. Ano ba ang naisip niyang iyon? Nawawala na ba siya ng bait para ikonsidera man lamang ang bagay na iyon? Akala ko ay nakatulog ka na. Automatikong napasulyap siya rito. Nakatutok ang mga mata nito sa daan. Dumaraan ang nagpapalitang liwanag at anino sa magisig na mukha nito. Dali-dali rin siyang nagbawi ng tingin. Hindi, nag-isip? Kung alam lang nito. Ayaw mo bang ibahagi sa akin ang iba pang napansin mo sa gabing ito? The intuitive female interpretations always interest me. May nahimigan ba siyang sarkasmo sa tinig nito? Marahil dahil hindi naman mananayo ng ganoon ang mabalahibo niya sa bato kung wala. Very well, pagbibigay niya rito. Sa palagay ko ay naisip ko na kung bakit gusto mo na kasama mo ang kanilang mga asawa kapag nakikipag-usap ka sa ilang kliyente mo. Talaga? Please continue. Humugot muna siya ng hininga bago muling nagsalita. Well, I can see na may purpose din ang presence nila roon. But not necessarily in Danilo Vitog's case. Masyado siyang impressed sa financial wizardry. Ipinagsalin siya nito ng alak sa isang kupeta at inaabot iyon sa kanya. Masyado siyang impressed sa financial wizardry mo na natatanggipin niya anumang sabihin mo. At ganoon din ang kanyang asawa. Wala ring pakialam si Elena sa investment ng kanyang asawa, basta may pera siya para sa mga alahas at facelift. Sa tingin ko ay masaya siyang sumasama sa dinner meetings pangunahin na para mabantayan si Danilo. Tumawa ito. Astute. Please continue.
Ano naman ang masasabi mo sa mga prenehas? Kakaiba ang dalawang iyon, patuloy niya. Ang tingin ko kay Lorenzo ay impatient, ngunit sigurista sa anumang deal na papasukin. Gusto niyang maunawaan niya ang bawat detalye, sa bawat sintimo sa investment maging sa profit, na mas nais niyang makita agad. Mas interesado siya sa short-term result kaysa sa benefit sa isang long-term investment. At doon pumapasok si Jessica. Mas level-headed siya kaysa kay Lorenzo. Mas may pasensya. I doubt na kukontrahin niya ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao. Pero pupusta ako na pag-uwi nila ay makukumbinsi rin niya ito na pumayag sa ilang punto na pinagtalunan ninyo. Naniniwala ako na natandaan niya ang mga detalye ng usapang ito. Pagdating kay Lorenzo Prenehas, si Jessica ang nagsisilbing backer mo. Napasipol ito. Very clever. Pinahanga mo ako, Laurel. I think we'll make a perfect team. Your predecessor wasn't half as smart as you are. Kaya mo ba siya pinalis? I didn't fire her, kung iyon ang ibig mong sabihin. She left. Bahagyang nakakunot ang noon nito nang sulyapan siya. Bakit ba hanggang ngayon ay nagtatanong ka pa rin tungkol doon? Iniisip mo bang inagrabyado ko siya kaya siya umalis? No, hindi naman, kailan niya. Well, kung nais mo pa rin malaman, umalis siya nang mahuling may anomalya siyang ginawa. Sabi nito, stealing. So I didn't have to fire her. Curiosity satisfied? Hindi siya nakahuma, nahihiya na nagmukha siyang intrimitida na nais alamin ang mga bagay na wala siyang pakialam. Minabuti niyang tumahimik na lamang. Tahimik na nagdasal siya na sana ay hindi nito hingin ang opinion niya tungkol kay Caroline. Nagpasalamat siyang hindi nito ginawa iyon hanggang sa makauwi sila. I suggest a nightcap, mungkahi nito pagpasok nila. Iminuwestra ang direksyon kung nasaan ang bar. Brandy helps me relax after a busy day. Naisana niyang tumanggi ngunit may kung anong puwersang lumukob sa kanya kaya hindi niya magawa iyon. Tumango lamang siya at sumunod dito. Ipinagsalin siya nito ng alak sa isang kopeta at inabot iyon sa kanya kapag kuwan. Itinaas nito ang kopeta at ininom iyon nang hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Niwala itong sinabi na nakatitig lamang sa kanya. She felt a delicious sensation tingle down her spine. Hindi rin niya magawang bawiin ang mga mata sa pagkakatitig dito. Pakiwarid niya ay may kung anong malakas na magnitong humihigop sa kanya kaya hindi niya magawang humakbang palayo rito. Those killer eyes were mesmerizing, holding her immobile. Nahigit niya ang hininga nang unti-unting lumapit ito at bahagyang hinagod ng isang daliri ang kanyang pisngi. Namalaya na lamang niya na hinahagkan na siya nito. Laurel was shocked. Ngunit kasabay niyon ay sumagitsit sa bawat himaymay ng kanyang katawan, sa bawat bungunting ugat niya, ang isang mainit, masarap, at nakahihibang na sensasyon na noon lamang niya nadama. Iniuutos ng isip niya na itulak ito. Ngunit isinisigaw naman ng kanyang katawan na yumakap dito at ganap na namnamin ang nakalalasong sensasyong iyon. Ang huli ang nanaig. Napapikit siya at lalong isiniksik ang katawan dito. Pagkatapos ay kusang pumulupot ang kanyang mabisig sa may batok nito. May tumakas na ungol sa mga labi niya nang lumalim ang halik. Pakiwari niya ay may maliit na ningas na nabuhay sa kaloob-looban niya na humihiling ng tuluyang pagsiklaw. Hindi yun ang unang niyang halik, ngunit iyon ang unang pagkakataon na naapektuhan siya ng ganoon ng isang halik. Nang biglang ito mismo ang kumalas mula sa kanya. Kulang na lang yata itulak siya nito palayo. Kung hindi lang siya hawak nito sa magkabilang balikat, ay baka nabuwal siya. Titig na titig ito sa kanya. Tila may shock sa mga mata na bahagyang nakaawang ang mga labi.
Kapag kuwan ay binitiwan siya nito at tinalukuran. Go now, Laurel. It's already late. Anito sa namamaos na tinig. Hindi agad siya nakakilos dahil parang naubusan siya ng lakas at nagmistulang gulaman ang kanyang mga tuhod. Ngunit nang makabawi ng kaunting lakas ay dali-daling iniwan niya ito. Nanginginig ang buong katawan niya nang makapasok siya sa kanyang silid. Agad na nag-lock siya ng pinto. Ano ang nangyari? Paanong nauwi sa ganoon ang simpleng nightcap? Bakit hinayaan niyang mangyari iyon? Nababaliw na ba siya? She let the evening get into her head. Marahil ay ganoon din ang nangyari dito. O baka, nag-issue siya ng isang banayad na paanyaya nang hindi niya nalalaman kaya binalikan siya nito. At isiping ito pa ang unang nakabawi sa halip na siya. Nakakahiya talaga. Paano na siya haharap dito sa mga susunod na araw? Normal. Iyon ang naging sagot sa tanong niya dahil ang mga sumunod na araw ay tila walang anumang nangyari. Hindi nagbago ang pakikitungo ni Darren sa kanya at noon niya na-realize na siya lamang ang nagbigay ng halaga sa insidenteng iyon sa pagitan nila. Para sa isang lalaking hindi kakapusin ng kasamang babae kailanman ito naisin, ano nga ba naman ang isang halik na iyon? Nagpatuloy ang routine niya hanggang banggitin ito sa kanya pagdating ng Biyernes na hindi niya kailangang pumasok kinabukasan ng Sabado. She welcomed the break. She was, and on the edge the past days. Tuwing napapalipit siya rito, ay naaapektuhan siya ng husto. Na tila hindi siya mapakali na hindi niya mawari. At mabuting balita sa kanya na patuloy na bumubuti ang lagay ng kanyang tiyuhin. Natuwa rin siya nang tawagan siya ni Mia mula sa Australia. Nakabawas iyon sa tensyong ngumangat-ngat sa kanya at kahit sandali ay naituon niya sa ibang bagay ang kanyang isipan. Ngunit nabigo siya sa unang akala niyang hindi niya makikita si Darren ng umagang iyon ng Sabado. Pagbaba niya para mag-almusal sa komedor ay naroon na ito. Hindi nakabihis para pumunta sa opisina at printing nag-aalmusal. Hindi ka rin papasok ngayon? Hindi niya maiwasang itanong iyon. Mamaya pa, may gusto kasi akong ipakita sa iyo pagkatapos nating mag-almusal. Agad na kinabahan siya. Ano na naman kaya iyon? Itinuon niya ang pansin sa pagkain. Sinikap niyang kumilos ng normal sa harap nito. Mukhang relaxed ito. Habang nag-aalmusal ay nagbabasa pa ito ng dyaryo. Ilang sandali lang ay natapos na ang pag-aalmusal nila. Pagkatapos ay sinabi nitong maglalakad sila sa kakahuyan sa likod bahay. Hindi na siya nagtanong kundi sumunod na lamang dito. Sinundan nila ang isang landas sa gitna ng naglalakihang mga puno. Kung ganoon ay talaga palang gubat na ang bahaging iyon ng lupain nito. At papunta nga ba iyon sa dalampasigan gaya ng inaasahan niya? Mabilis maglakad ito kaya nahirapan siyang umagapay rito. Tila hindi naman ito inaalala kung makakasabay o kung naiwan na ba siya. Sa ilang pagkakataon ay halos maligaw na siya dahil talagang nawawala na ito sa paningin niya hanggang sa puntong nag-iisa na lamang siya at hindi niya maulinigan ang mga yabag nito. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Sinundan niya ang landas sa damuhan hanggang sumapit siya sa isang clearing at natagpuan niya ang sariling nakatayo sa buhanginan. Ah, there you are. Nakatayo si Darren sa ilalim ng isang puno ng niyog. Nakahalukip-kip. Pagkatapos ay binalik nito ang tingin sa isang malaking bahay na nakatayo sa gilid ng malalaking bato at naka-extend hanggang sa mismong katubigan. Kusang umawang ang bibig niya, bagaman walang katagang lumabas mula roon. Isang beach house. It was a nice surprise. Ito ang unti-unti kong ipinaparenovate, anito. Lumapit ito sa beach house.
Matagal-tagal na rin itong napabayaan. Halika, gusto kong makita mo ang loob nito. Sumunod siya rito. Walang anumang kagamitan sa loob ng bahay. Puti lamang ang pintura niyon, halatang first coating pa lang bilang paghahanda sa talagang magiging kulay niyon. Dinala siya nito sa itaas. Napakaganda ng tanawin ng karagatan mula roon. Pumunta sila sa deck. Noon ay damang-daman niya ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang muka. Well, anong masasabi mo? It's amazing. Maganda. Humahangang sabi nito. Kaya mong i-decorate? Sandali siyang natigilan. Napatingin siya rito. Iyon ba ang dahilan kaya siya isinama nito roon? You mean decorate? You mean the interiors? Nalaman kong bukod sa pagtatapos mo ng kursong architecture, recently ay nakapag-aral ka rin pala ng interior design. I don't want to waste a talent that could be put to good use. Gusto kong gawing hangout ito para sa mga kaibigan. A guest house maybe. At dock na rin para sa yate. The water's deep enough. Well, of course, mabilis na tugon niya. I love decorating. I'll give you a key para makapunta ka rito kailanman mo man gusto. Then make some sketches tapos ipakita mo sa akin. Bibigyan kita ng kopya ng floor plan para mapag-aralan mo. Tumango siya. Muli niyang iginala ang paningin. Tinatandaan ang mga detalye hanggang makakaya niya. Ngayon ay may magagawa na siya na talagang gusto niya. Sumulyap ito sa suot na relo. I better go. Gamitin mo maghapon sa anumang gusto mong gawin. But I shall require you again in the evening. May lakad ulit tayo? May dinner meeting na naman ba sila? Akala pa naman niya ay talagang libre na siya ng araw na iyon. Pupunta tayo kina Caroline. Naalala mo pa siya, hindi ba? Biglang nag-flash sa isipan niya ang larawan ng sexy at magandang babae na lumapit sa kanila noon sa floating restaurant. Oh, of course, aniya, napalunok. Pero bakit? Bahagyang umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Business, of course, sagot nito. Or else, I won't be bringing you around. Nag-init ang kanyang mukha. Pwede bang hindi na lang ako sumama? No. May pinalidad na sabi nito. Wala akong nakikitang rason para hindi ka sumama, Laurel. We had a deal. Alam niya iyon. Okay, Anya. I'm sorry. It's okay. Walang emosyong sabi nito. I'll pick you up at 6. Tayo na. Bumalik na tayo. Laurel was restless for the rest of the day. Ang naisana niya ay bumalik sa beach house upang magsimula ng gumawa ng sketches, ngunit masyado siyang distracted para doon. Apektado ang creativity niya kapag ganoon. Minabuti niyang lumabas upang bumili ng ilang kakailanganin niya sa paggawa ng sketches. Sinamantala na rin niya iyon para makapamasyal at makapag-relax. Sa halos isang linggo niya roon ay bahay-opisina lamang siya maliban noong sumama siya sa dinner meeting. Hindi naman siya nahirapang makapunta sa kilalang pasyalan sa Subic. Ilang oras din siyang nanatili sa Bicentennial Park. Sa bandang hapon ay napuntahan naman niya ang Malawaan Pier kung saan naglakad-lakad siya habang pinanunood ang marami at sari-saring sea vessels doon. Sasang-ayon siya na isa ang Subic sa pinakamagandang lugar sa bansa at alam niyang marami pa siyang dapat napuntahan sa lugar na iyon. Ngunit hindi ngayon. Tiniyak din niyang makakauwi siya na may sapat na oras para maghanda sa lakad nila ni Darren ng gabing iyon. Bagaman nakatulong ang ginawa niyang pamamasyal para mapanatag ang loob niya, habang lumalapit ang oras ng pagpunta nila kina Caroline, ay muli na naman siyang nakadama ng pagkaligalig. Naiinis siya sa sarili dahil doon. Bakit? Ano ba naman ang pakialam niya roon o kung puntahan man nila ang kung sinong babae?
Sa simula pa lang ay alam na niyang playboy ito. Kung ganoon, bakit nagiging big deal sa kanya iyon? Nangilabot siya sa unang dahilang pumasok sa isip niya. Imposible. Isang malaking pagkakamaling mahulog ang loob niya rito. It would be suicidal. Maaring pinakikitunguhan lamang siya nito ng mabuti, ngunit hindi niya dapat nakalimutan kung bakit siya naroon. Naroon siya dahil inaakusahan sila nito ng pandaraya. Isipin pa lang kung ano ang mangyayari kapag napatunayang ganoon na nga ang mangyari, ay parang manginginig na siya. Baka wala na siyang mukhang maiharap pa rito. Sana ay maaari na niyang makausap ang kanyang tiyuhin sa lalong madaling panahon para maliwanagan ang bagay na iyon. Isa pa ay miss na niya ito at hindi siya matahimik dahil lagi ring laman ito ng kanyang isip. Pagdating ni Darren ay handa na si Laurel. Hindi tiyak ni Laurel kung bakit, ngunit siniguro niyang maganda siya ng gabing iyon. Pinili niya ang pinaka-revealing na damit sa wardrobe at tiniyak na magiging kaakit-akit siya. Para kay Darren? Hindi. Mas pinili niyang maniwala na para sa kanyang sarili, kaya niya ginawa iyon. Para sa muli nilang paghaharap ni Caroline kung sino man ito sa buhay ni Darren. Marahil ay nairita lang siya ng husto dahil sa pambabastos nito sa kanya, sa hindi nito pagpansin sa kanya. Marahil ay iyon ang paraan niya, childish it may seem, para makaganti man lang dito. As usual, Darren looked as devastating as ever. Ngunit hindi masyadong formal ang suot nito ng gabing iyon. Mas relaxed ang anyo nito sa silver gray na dinner suit. Gusto ko ring makumbinsi si Caroline sa investment scheme na ito, Laurel. Pagbibigay alam nito nang nasa sasakyan na sila. Importante ang pamilya niya rito. Isa sa mga pinakarespetado sa Zambales at Bataan. Active kapwa sa business at politika. I doubt kung papayag siya sa anumang hilingin mo sa kanya. Anya sa medyo matigas na himig. Isang mapang-uyam ng ngiti ang ipinukol nito sa kanya. On the contrary, napakatuso ni Caroline bilang negosyante. Siya ang isa sa mga babaeng hindi hinahayaang palabuin ng damdamin ang pagpapasya. Talaga? Kaya ba dalaga pa rin siya hanggang ngayon? Siguro naman ay dalaga si Caroline based sa kilos nito sa harap ni Darren. Natatakot siyang mawala ang yaman niya kung mag-asawa siya. Isa siyang byuda, 2 years na. Hindi na siya nagtataka kung bakit wala itong kemi sa pagkilos ng ganoon. The woman was on the prowl, at si Darren ang target nito. Marahil ay may mga babae talagang hindi nakakatagal na walang lalaki sa tabi nila. At pupustas siyang si Caroline ay isa sa mga iyon. Kung sa bagay, napakaganda pa rin naman ito. Mahubog pa rin ang katawan na halatang alagang-alaga. At ayon kay Darren ay mayaman ang babae at isang tusong negosyante. Mukhang bagay na bagay si Caroline para kay Darren. She likes you, komento niya. Obvious naman siguro iyon. Women like me. May kumpiyansang sabi nito. And that shouldn't be a surprise. I like women. Ipokrito ako kung hindi ko iyon aaminin. Women have their uses. Kung magsalita ka parang taong walang damdamin kaming mga babae. Nakaangat ang isang kilay na bubaling ito sa kanya. Ano ba ang pakahulugan mo sa sinabi kong iyon, Laurel? Kailangan ko pa bang elaborate iyon? Bulalas niya. Alam mo ang ibig kong sabihin. Pumalatak ito. If you worry about my biological needs, I assure you, it's well taken care of. At kung ayaw mo ay ako ang mag-elaborate ng sinabi ko. Sabi nito, I enjoy being with women, not only in bed but in other things too. Some are amusing, some funny, adventurous, intriguing.
They take away the boredom most of the time, I suppose. But none to love? Love? Gumuhit ang disgusto sa mukha nito. Love unspoil everything. No, Laurel, hindi ko gagawin ang pagkakamaling iyon. Pagkakamali? At kailan naging pagkakamali ang pag-ibig? Kailan? Bahagyang tumigas ang anyo nito. Naging saksi ako kung paano sirain ang sinasabi mong pag-ibig ang isang tao, Laurel. Kaya noong paman ay sinumpa ko sa aking sarili na hindi mangyayari sa akin ang bagay na iyon. Isang ilusyon lamang ang bagay na tinatawag na pag-ibig. Isang instrumento na maaring gamitin ng isa para hubarin at wasakin ang pagkatao ng iba. Mapait na sabi nito. Nagulat siya sa narinig at hindi siya nakapagsalita ng anuman. Ngayon lamang siya nakarinig ng ganoon. Hindi yata't hindi ito marunong magmahal. Bakit? Ano ang nangyari? Napakaraming tanong na nagsalimbayan sa kanyang isipan na humihiling ng kasagutan. Ngunit batid niyang hindi manggagaling dito ang mga sagot na hinahanap niya. Sumunod ang nakabibinging katahimikan na parabang may malimig na pader na pumagitna sa kanila. Para tuloy nais niyang magsisi na binuksan pa niya ang paksang iyon. Hindi tuloy niya maiwasan ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puso para dito. It was terrible. Ang mawala ng pananampalataya sa pag-ibig at mamuhi paroon na para bang isa iyong mabagsik na lason. At mas nakakatakot ang posibilidad na umiibig na nga siya rito. Bangungot para kay Laurel ang mga oras na nasa tahanan sila ni Caroline Piña Francia. Gaya ng bahay ni Darren ay malaki rin ang bahay ng babae. Mala palasyo at larawan ng karangyaan. Sa pagkakataon iyon ay pinakilala na siya ni Darren bilang bagong sekretarya nito. Nginitian naman siya ni Caroline. Nakipagkamay rin ito sa kanya. Dito ka muna sa sala ha. Doon kami ni Darren mag-uusap sa deck. Sabi nito, nasa tinig ang panunuya. Hindi ko nga alam kung bakit isinama ka pa rito ng isang ito. Pahirap sa kalooban ng bawat minutong nakaupo siya sa malambot na sofa habang nasa deck ang mga ito. Bagaman hindi niya nakikita ay uuulinigan niya ang pag-uusap ng mga ito at sa maraming pagkakataon ay pumailan lang ang malutong na halakhak ni Caroline. Pero mas madalas ang anasan at minsan pa nga ay ganap na katahimikan. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Kulang na lang ay sumunod siya sa kinaroroonan ng mga ito para makita kung ano ang nangyayari doon o umalis siya mula sa lugar na iyon. Talagang kinakain siya ng panimugho. Talagang nagsiselo siya. Hindi rin nakatulong na wala ni kawaksi na nag-iistima sa kanya. Na para bang sinadya iyon ni Caroline. Ngunit sinadya rin ba iyon ni Darren? Pwede namang hindi siya nito isama roon. Wala naman siyang ginagawa roon. Kung tutuusin ay istorbo pa nga siya. Nagpalakad-lakad siya. Halos masaulo na niya ang mga detalye ng magandang pagkakaayos ng bahay para lamang maubos ang oras. It was agonizing. Kaya laking pasasalamat niya nang sa wakas ay bumalik ang mga ito roon. Malapad ang ngiti ni Caroline. Napansin agad niya ang marka ng lipstick sa kwelyo ni Darren. Parang kumulo ang dugo niya dahil doon. Ngunit pinigil niya ang sarili na magpakita ng anumang reaksyon. It's a shame na nagmamadili kayo, ani Caroline. I was asking Darren kung maaari kayong mag-dinner dito, kaya lang ay mukhang maiba pa siyang appointment. Next time, Caroline, wika ni Darren. Puno ng karisma. Lagi naman tayong magkasabay mag-lunch nitong mga huling araw. Okay, ani Caroline. Nasa tinig ang panghihinayang. Bumalik ka na lang kaya bukas. I'm not sure, but I'll give you a call. Well, I gotta go. Ciao. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas na sila ng bahay na iyon. Isinumpa niya sa sariling, hindi na babalik doon. Magalit man si Darren.
He looked satisfied while driving. Gusto mo bang kumain na muna bago tayo umuwi? Maya-maya ay tanong nito nang saglit na bumaling sa kanya. Hindi na, aniya. Hindi naman ako nagugutom. Akala ko ba may isa ka pang appointment? Si Caroline lang ang nag-conclude ng ganoon. Walang anumang sabi nito. You look upset. Kung sabagay, naunawaan kita. Caroline wasn't exactly her hospitable self tonight. You seem to threaten her, don't you think? Bakit naman siya mati-threaten sa akin? Bakit naman hindi? You're young, sexy, beautiful. Lagi kitang kasama at nakatira ka sa bahay ko. Dahil wala akong choice. Kung ako ang masusunod, gusto kong sa isang apartment na lang tumuloy. An unnecessary inconvenience. Na hindi ko alam kung hanggang kailan. Hindi mo na ba matiis ang sitwasyon, Laurel? It's a pity dahil hindi malayong makasama mo siya ng matagal na panahon. Kumabog ang kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? You are so astute. I don't believe you couldn't see we're perfect for each other. Ikino-consider ko nang pakasalan si Caroline in the very near future.